Mag-ama? Yes. Kahit saan kami pumunta, nag-ano na lang kami, nagtatawanan na lang kami pag sa tuwing ganun. Sabi sa kanya, ay, kailan dumating yung anak mo? Yun, Sabi man nila na anak mo yan, pero nasa isip nila na kilala ko yan. Maaaring babae niya yan. Ayan, so Pero hindi mo in-interview. nandito tayo ngayon sa Tagaytay at grand reunion po namin ng Batch 88, ang aming section. At kasama namin ngayon ang aming presidente ng aming class 88. Siyempre, papakilala ko at meron po siyang napakagandang istorya. Love story. Nakakakiligan po ng lahat. So ito po, at ang ating napakapogi, poging-pogi, si Venancio Isiderio. Yes. Isiderio. Venancio Isiderio aka Bong. Ayan, napaka-pogi presidente. Ayan, no, siya, Sir Bong, Sir Bong talaga. Hindi, Bong, ang aking unang tanong, ayan, no, ilang taong ka na? 53. 53, okay. So, ay parang mas matanda ka, no? Dahil doon sa batch natin. So, 1 year yata o 2 years. okay. So, ayan. Pero, ang pinaka, nito, ang, kaya ako po napili, ang aming presidente ng class na si Bong po, kanyang palayaw. Kasi po, siya po ay may kakaibang istorya na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Lalo na sa mga akala huli na ang lahat, di ba? So kaya nagulat kasi ako, guys, kasi totoo lang po, napakatagal na namin din nagkita, 35 years, no? Pero nagkaroon tayo ng isang reunion that was 2013 yata yun, no? 10 years ago. Wala ka pang asawa noon. Wala pa. Wala pa. So, bali late bloomer yung aming presidente ng klase. Yung class namin, section namin, late bloomer ang aming presidente. So, ito po, introduce ko po sa inyo ang kanyang may bahay. Ito si Elizabeth. Ayan. Hindi guys, sa totoo lang, kaya napili ko silang i-vlog at hiningi ko naman yung kanilang huwag ka na munang umiyak. Ito naman, umiiyak ka agad. Hindi, kaya ko po sila napiling i-vlog kasi kanina, pagbaba ko, nakatulog kasi ko. Na late silang dumating, dalawang mag-asawa. So, katulog ako dahil ang aga namin, alas 3 pa lang, gising na kami ni Red. Tapos, nung pagbaba ko, nakita ko ang aming presidente na si Bong, kasama ang kanyang may bahay na si Elizabeth. Ang sabi ko, ano sabi ko sa'yo? Anak. Anak mo ba yan? Nung nakita ko siya, sabi ko sa kanya, anak mo ba yan? Ang ganda ng anak niya. Pala, akala ko nagjo-joke siya. O pala, totoo pala na asawa niya si Elizabeth. So ito, napakaganda po ng kwento ni Elizabeth at ni Bong. Kasi nga, napakalaki ng age gap. 32 years? Yes. 32 years ang age gap nila. Ngayon, kanina, kausap ko si Elizabeth at natanong ko sa kanya yung inyong love story. Ay, grabe yung love story nila. So, Elizabeth, anong edad ka nung ikaw ay niligawan ni Bong? 14 years old. Ayun, 14 years old. Kaya nung nagulat ako, 14 years old. So, ikaw ngayon ay 19. Yes, magto-20. Kailan ang birthday mo? February pa. Sa February 20 ka na. So, 19 ka pa lang ngayon. Yeah. Okay. So, nung niligawan siya ni Bong, 14 years old. Ano yung naramdaman mo nung nililigawan ka niya? 14 siya noon dati, Bong. Ilan taong ka noon, nung panahon na yon? 48 yata, 49. Ganun. 49 ka. 48. 48 o kasi 53 ka ngayon 5 years na kayo So, 48 ka nung time na yon, nililigawan mo, 14 years old. Anong naramdaman mo, Elizabeth, nung nililigawan ka ni Bong? Kala ko kasi si mama yung nililigawan niya Yung pala, ako, kasi, ganito yan. Sinama ko ng tita ko dun sa trabaho niya, then, hindi ko alam na dun pala yung boarding house niya. Dun nagsimula. Okay. So, bali, sinama ka ng tita mo sa trabaho niya, tapos yung pinagtatrabaho ng tita mo, may mga boarding house. Yes. Nandun si Bong, ang ating presidente. Yeah. Doon mo siya unang nakita. Nung una mo siyang nakita, anong nasa isip mo?
Naisip mo ba na itong lalaki na to ang mapapangasawa ko? Hindi. Kasi binibiro-biro lang ako ng mga tita ko. Ano sabi niya? niya? Ano yan, matandang binata, ganun. Sabay, Ah. ano pa yon, may jowa pa siyang nurse. May jowa pa siya. Nung time na yon. Yung time na yon. Then, nagkasakit ako dun sa pinagtatrabaho ni tita ko. Binigyan niya ako ng oatmeal. Minsan din, pag nagluluto siya ng lunch ng girlfriend niya noon, binibigyan niya din ako. Ay, kumbaga inaalagaan ka na niya nung time na yon. Binibigyan ka niya ng mga pagkain. Yun. So, Pres, anong masasabi mo doon sa kwento ng iyong may bahay ngayon? Totoo ba yun? Totoo? Yes, totoo yan, totoo yan. Oo. Oo. Kasi ano yan yung sa lugar na yun kasi dati, halos lahat ng mga yung nagkatrabaho doon, close ko. So sa tuwing binibiro nila ako, naglalambing sila, sasabihin nila na pakapi naman, pinaunlakan ko naman, basta hindi lang ako busy at walang ginagawa. Oh. Kaya kumbaga parang, close na rin ako sa kanilang lahat. Yun. So, nung unang nakita mo si Elizabeth, may girlfriend ka? Yes. May girlfriend ka Yung nun? nurse, yung nurse. Ilang taon na kayo nung nurse na yun? Wala pang taon, months pa lang. Months pa lang. So, bakit kayo nagkahiwalay? Dahil ba kay Elizabeth? Hindi naman, hindi. Oo. May kwento kasi nung time na pinakialaman niya yung phone ko, nakita niya yung picture ni Elizabeth. Oo. Tinanong niya, sino to? Sabi nga noon. Sabi ko, yan yung nagtatrabaho niya sa yung tita niya. I-delete mo. Hindi, ako naman, siyempre, dinilit ko. Oo. Hindi ko alam na yung akala ko yung pag-delete na yun, okay na. Yung pala, hindi ko pa na yung delete items. Oo. Tapos, nung kinabukasan, nung bumalik sa boarding house ko, tinignan niya ulit yung phone ko. Akala ko pa, dinilit ko na, ba't nandito pa? Sabi nga noon. Kaya yon parang Gumawa siya ng reason. gumawa siya ng dahilan na magalit para yun na yung siguro hindi ko alam kung ano na sa intention niya. Kaya doon nagsimula yung na unti-unti na siyang gumawa ng yun na yung hindi na kami nagkakaintindihan. Kaaway na kayo lagi. Nag-away na. Yun. So, ang ibig sabihin pala, Elizabeth, dahil sa iyong napakagandang picture. Ano din yun, gumawa na din siya ng reason dahil nakwentuhan ni Bong na pinagsabay lang siya. Ibig sabihin meron din siyang ibang boyfriend. Ayun. Gumawa lang siya talaga ng dahilan Oo. para maka-exit sa akin. Para maka-exit. So, after noon, broken-hearted ka, Bong. Yes. Nung time na yun na nakipag-break sa'yo yung girlfriend mo na nurse, broken-hearted ka. Yes, Pero nung pagkakataon na yun na nag-break kayo, wala pa sa isip mo na liligawan mo si Elizabeth? Wala pa. Kailan ka nag-start ng ligaw kay Elizabeth? Actually, nung time na hindi ko matandaan kung ano, pero more than 1 month ako inom noon. Nung nag-break kayo. So, 1 month, nagwalwal ka. Nagwalwal ako. Talagang Ngayon, hanggang sa, yun nga, nung time na medyo natauhan na ako, nagmunay-munay muna ako hanggang sa, yun. Minsan-minsan lumalabas ako, nakikita ko siya, binibiro-biro ko, yun. Doon nagsimula sa biro. Biro. So, Elizabeth, kanina nasabi mo, akala mo, ang gusto niyang ligawan si mama mo. Kasi pumunta siya dun sa anak ng tita ko kasi yung anak ng tita ko ng binyag. Inaanak niya yung bata. Inaanak niya. Hindi niya alam na yung harap nung sa tinatambayan niya ay harap na pala ng bahay namin. Doon ka tumatambay. Hindi mo talaga alam, Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ng tita. Na doon yung bahay nyo. So, tapos nun, nakikita mo na lagi siya doon sa tumatambay sa harap ng bahay nyo. Pumupunta-punta na siya doon sa bahay. Kaya naisip mo, ang type ni Bong yung nanay mo. Kasi halos magka-age sila nung mother mo. Kasi, walang father mo? Wala. As in, patay na o ano? Patay na. Patay na yung father mo. So, nung time na yon, akala mo, ang type talaga ni Bong, si mother mo, kasi edad niya yung mother mo. So, paano na, yung pagkakataon na sinabi niya na ikaw ang gusto niyang ligawan? Yun, doon na nagsimula na kada pumupunta siya doon, nagdadala ng biskwit, ng mga pagkain, ng mga bulaklak, chocolate. Doon na nagsimula. Hanggang, Nung una, gusto mo na siya o hindi pa? hindi pa sa totally kasi mas
natutunan ko lang siyang mas mahalin nung nagsama na kami. Yun. Ang pinakamagandang tanong ko kasi kanina na nakwento na sa akin ni Elizabeth na ang una mo palang niligawan yung pamilya. Regarding dyan, kasi nung time na pumunta ako sa kanila, actually yung lugar nila, familiar na sa akin. Oo. Ngayon na hindi lang alam ni Elizabeth na yung lugar na yun, marami na talaga akong barkada doon. Kaya lang, nung time na yun na medyo isigulaki pa tayo, binatilyo pa tayo, ngayon na minsan nagugulat na nga lang yung mama niya, tsaka siya na bumabata minsan sa akin na hindi na, taga dito, parang kilala mo yan. Oo. So sa madaling salita, doon nila na na yung sabi ko, parami na akong mga kakilala rito nung time na yun. Hanggang sa, yun na nga, nung time na nandun na nga, malimit na ako sa kanila, tapos pinakilala niya na yung buong pamilya niya, yung mga tito niya, tita niya, lola niya. Yun, doon nagsimula na naging friend ko yung buong pamilya niya. Pero nanliligaw ka na nung kay Elizabeth? Yes. So, kumbaga, na-prove mo sa pamilya niya na maganda yung intention mo? Yes. Pero, isa lang tanong ko, Pres. Di ka ba natakot yung nililigawan mo, 14 years old? Actually, yung unang pumasok sa isip ko, natakot ako, siyempre. Oo. Kasi siyempre, minor de edad. Oo. Pero sabi ko sa sarili ko, pag once pala na naramdaman mo yung pag-ibig o totoong pagmamahal, Oo. yung takot, tsaka mo naisipin Oo. Di ba? Basta importante yung kung ano yung naramdaman mo, i-push mo Oo. Di ba? So yun, hanggang sa, yun nga, mga maraming friends ang nag-advise sa akin, sabi na, yun nga, pai, ang salitang pai, sambal yun, kabaliktaran ng pare o kaya pre. Oo. Pai, mag-isip ka, baka may kalalagyan ka dyan, minor yan. Oo. No? So, hindi naman sila nagkulang sa akin. Ngayon, ako naman, siyempre, normal lang din na mag-isip ako. Kaya lang later on, sabi ko nga, totoo naman itong naramdaman ko, bakit ako natatakot. Hanggang sa, yun na nga, nung pinaramdam ko na sa kanya, at yun nga, nung sinabi niya na nga sa akin, sabi niya, kung totoong mahal mo ako, sabi niya, magsamba ka sa church. Ini-invite kita sa church, sabi niya. Kaya, in-invite nila ako sa church nila. Actually, yung church nila noong una, hindi ko pa alam. Nagtanong-tanong ako, pero hindi ko pa alam. Ngayon, ang na-expect ko, yung start ng opening ng church nila is mga 8 or 9. Ganon. 5:30 pa lang nandun na ako. Sa church nila. 5:30 na umaga. Umaga, oo. So hindi pa sarado pa yung church, yung church nandun ka ako. na. Nandun Wow. ako. Ngayon nung dumating na nga yung pastor, yung pastor tapos yung mga nananambahan, nagulat sila. Sabi niya, sabi ganun. Hanggang sa yun. Tapos nung pumasok na ako sa church, hanggang sa inintindi ko kung ano yung mga pangaral na nangaral doon sa oras na yon, sa church na yon, parang may pumasok sa isip ko at sa puso ko na kakaiba. Nasabi ko, parang iba ito, sabi ko, hanggang sa, yun na nga, doon nagsimula na malimit akong pumunta sa church, tapos, doon na rin nagsimula na pumunta na ako mismo doon sa, kasi lula-lulahan niya tsaka lululuhan niya yung pastor at pastora namin. Kaya doon nanuyo ako doon sa dalawang Pastor. matanda. Oo. Tapos ang sagot naman ng kasi yung pastor na yun kababayan namin. Ang sabi naman ng pastor namin, sabi niya kung sincere ka, sabi niya gano'n ikaw bahala ka, damdamin mo yan. Sabi niya gano'n, wala makakapigil sa iyo, sabi niya. Pero pag-isipan mo maigi. Hanggang sa yun na nga at tuloy-tuloy na hanggang sa ayun, yung time na nabaptize si Beth, no, noong December 23, nandun ako, no? Tapos nung kinabukasan 24, sinagot niya ako. So, ibig sabihin, nung nabaptize siya ng 23, kinabukasan, sinagot mo na siya. Bali, gano'n nakatagal yun nung bagong... 1 year na. 1 year na. So, 1 year ka na niya nang nililigawan, no? Nung after mo na baptize, sinagot mo na siya. So, 1 year, ang galing. 1 year ka nang ligaw sa kanya. Nung sinagot mo na siya, mahal mo na talaga siya. Oo. Mahal mo na siya. Mahal mo na. Pero mas
mas minahal ko siya nung nagsama na kami kasi after ng December 24, January 5, binasbasan na kami. Ibig sabihin, 15 years old ka noon nung nabaptize ka kasi 14 ka nung niligawan. Tama, 15 siya noon. Paano Magpi-15 pa lang. Magpi-15 ka pa lang. Oo, kasi Paano yung binasbasan kayo, yung parang husband and wife na kayo? parang ganun. Parang ganun na rin, kaya lang syempre alam naman natin sa legal na 18 talaga dapat. Oo, 18. Oo. Kasi nga syempre for documentation Oo. Ngayon yung basbas na yun na spiritual na basbas. Kasama na yung mga parents, Yun, yung mga ganun. ninong na. Pero hindi pa siya totally na na talagang kasal. kasal. Basbas pa lang. Basbas. Para magsama. Oo. So, nung time na yun, binasbasan na kayo ng church nyo. Kailan kayo talaga yung nagpakasal talaga ng kasal talaga? Wala pa. Dapat ngayon taon, kaya lang may inaantay pa kami baka next year. Yung totally kasal. So, after nun, Beth, Elizabeth kasi siya, Beth palayaw niya. Talagang walang tumutol? Wala bang tumutol sa pamilya mo? Wala. Wala. Kasi magaling makisama si Bong at sabi ko, kung mahal mo ko, mas mahalin mo din yung pamilya ko. Pareho kami na inuuna yung magulang. Yun. Kaya talagang napamahal siya sa'yo kasi yung family-oriented talaga siya, no? So, ilan kayo magkakapatid, Beth? 6. Bali 6. Pang ilan ka? Pangatlo. Sa panganay? Yes. Oo. Yung mga ibang kapatid mo may mga asawa na rin? Yung isa lang, yung pinakapanganay. May Bago asawa yung na. isa nasa ibang bansa. Oo. Yung pangalawa. Bago So, pangatlo ako. kasi guys, sa totoo lang po, nagulat talaga ako kanina. Akala ko talaga anak ni Bong, si Beth. Pero Beth, dahil nagsasama naman na kayo ni Bong at may basbas naman, no? Napagkakamalan ba talaga lagi kayo mag-ama? Yes. Kahit saan kami pumunta, nag-ano na lang kami, nagtatawanan na lang kami pag sa tuwing ganun. Sabi sa kanya, ay, kailan dumating yung anak mo? Yun, magugulat na lang kami, tatawa na lang kami. Yun. Bong, ano nararamdaman mo pag lagi, katulad kanina, nagulat ako, kala mo anak mo. Akala ko anak mo, anong nararamdaman mo pag napagkakamalang anak mo? Una, natatawa ako sa sarili ko dahil mismo sa sarili ko rin naman hindi ko na-expect na aabot ako sa ganito na makikilala ko at matatagpuan ko yung babaeng minahal ko. So, magkahalong minsan naiinis ako sa sarili ko na matanda na ba talaga ako sa paningin nila? Ganon. Pero sa isang banda, natutuwa ako dahil yung bang nakikita personally nung mga nakakita sa amin na yung bang tipong sabi man nila na anak mo yan pero nasa isip nila na kilala ko yan. Maaaring babae niya yan. Maaaring ano niya yan. Pero ako, sa part ko naman, pag once na nagtanong naman talaga sila ng totoo, sinasagot ko naman ang totoo. Kasi for the record, Bong, ikaw ay talagang binata. Binata. Hindi ka talaga kinasal before o nakapangasawa? Wala, binata talaga. Binata talaga. Ayan. So, ito na lang, tanong ko sa iyo, Beth, kasi napakaganda mong bata, no? Ito, 19 years old. Magto-20 pa lang ngayong February. Ang tanong ko lang sa iyo, Beth, hanggang saan mo kayang mahalin si Bong? Yun, hanggang na to, forever na. Kasi, simula nung binasbasan kami, hindi na ako talaga nag-entertain. Hindi na talaga ako nag-entertain. Kasi, minahal ko na siya. Yun na talaga yun, hanggang dulo. So, ibig sabihin talagang wala na yung chance na ipagpapalit mo siya sa iba. Wala na. Yes, wala na. Close na yung mind mo doon para mag-entertain pa ng iba. Ayun. Ano ang tawag pala doon? Solemnize, no? Yes, Ayun. solemnize. Tama. Na-solemnize na kayo. So, ayun yung basbas nila. Na-solemnize. Pareho na kami nagsiserve ngayon sa Panginoon. Sa church Pareho niyo. na kami nagtuturo sa Bible study. Bagamat hindi pa kami totally kasal, soon, malay natin na maging pastor na siya. At ngayon ay elders na siya sa aming church. At ako naman ay nagtuturo na sa mga
Kananayan. Yun. Anong pangalan ng church niyo? Son and Daughter of the Living God. Born again, Christian. Born again Christian. Sambales chapter. Sambales chapter, born again. So ayan guys, napakaganda po ng istorya, ng love story ni Beth at ni Bong. Actually, kanina Bong, may kinukwento ka na barangay ka pa no? Yes, Pinuntahan ka ng barangay. Kasi Hindi, pumunta kami sa barangay. pumunta kayo sa barangay. Kami mismo. Kami mismo para maging consent, para hindi nila pag-isipan ng masama si Bong na magkasama kami dahil minor pa ako noon. Oh, Pero ang sabi ng barangay, hindi na namin, ano yun, hindi na natin, Hindi nila saklaw. hindi na nila ano yun. saklaw yun. Oo. Kasama yung mama niya nung pumunta kami sa kasama. barangay. O kasi kailangan may parent consent. Yes. So nung time na yon, kayo mismo ang kusa na napumunta ng barangay para hindi ma-question yung pagsasama nyo dahil nagsasama na kayo kasama yung mother mo. So kakaiba ng love story mo, Pres. Yan, si Venancio Isiderio, ang aming presidente ng aming klase. After 35 years, nagkaroon na naman po kami muli ng reunion. Pero bago to, 10 years ago, meron din tayo reunion. Yes. Kaya lang yung whole, ano natin, ano tawag doon? Batch. Buong batch yun, buong batch. So ngayon, section lang natin. Yes. So ngayon ko lang po siya talaga nakita na may kasama po. Kasi nung dati yung batch 88, lahat po, no, siya lang yata ang walang kasamang Yes, asawa. yes. Binata ka pa nung time na yon. Yes. So ngayon kaya nagulat ako. Akala ko anak mo talaga siya. Ang ganda-ganda kasi ni Beth. No, napakaganda. Pero Beth, ako sasabihin ko sa iyo, swerte ka na rin kay Bong kasi napakabait niya. Swerte ako sa kanya, swerte siya sa akin. Yun, parehas kayong swerte. Kasi mabait si Bong, ikaw maganda na, mabait pa. Approve ka ba doon? Hindi, ayan guys, napaunlakan nila tayo ng isang interview kasi kakaiba talaga yung love story nila. Ngayon lang kasi ako naka-interview ng ganito eh. May mga ini-interview din tayo na may mga love story, love team, pero kakaiba yung love story ni Beth kasi 14 years old, imagine mo, niligawan mo. Tapos sinagot ka niya after 1 year. Ngayon to 20 siya, 19 siya ngayon, magto 20 siya sa February. Yes. Ang pinakamalaking tanong, kailan ang kasal? Baka pwede kong magninang. Why not? Oo. Di ba? Oo. May naantay lang kami sa aming bishop, yung ano niya. Kasi license niya dahil renew uli. Kasi, Yung parang license to conduct marriage, Yes, no? yes. Yun. Kasi yun ang iniintay nyo. Nire-renew niya yung license nung niya. pandemic hindi na-renew. Mm. Kaya ngayong taon, ni-renew na nila. Baka by next year, Diretso na, tuloy na. diretso na. Ayun. So, ang ibig sabihin pala talaga nito, Bong, dire-diretso na to talaga. No? Yes, Oo. Sana nga at talagang humaba pa ang iyong buhay para matagal mo pang makasama si Elizabeth. Kasi napakabait na na bata si Elizabeth, no? Talagang hindi niya tinignan yung age gap. Hindi mo tinignan yung age gap, no? Para sa walang puwang sa na may edad siya sa wala. Age doesn't matter. Ayun, age doesn't matter. Ang isa lang ang masasabi ko regarding dyan, syempre, nagdesisyon ako sa sarili ko, nagdesisyon din sa sarili niya. Syempre, ang decision namin ito, syempre, kailangan din namin syempre ng basbas ni Lord. Kung ito ba talaga hiningi namin kay Lord na Lord, ibigay mo sa amin ito with your consent, no? Kasi hindi kami magiging masaya kung hindi ka namin kasama. Oo, Galing. oo. Kasi sabi nga 'di ba, ang pag-ibig ay nanggaling sa Diyos. So ang Diyos ang siyang nagpaparamdam sa atin kung paano tayo umibig. So ibig sabihin, pag basta umibig tayo, una muna natin ibigin ang Panginoon higit kanino man. Okay, Diba? tama. Kaya kami, naniniwala kami bilang lingkod ng ating Panginoon at actually, gusto ko na nga rin tatayo sa pulpito sa church namin. Kaya lang, syempre, sa church kasi namin may mga requirements din na hinihingi. Rules and No? regulations. Na pag hindi ka basta-basta makakaano sa pulpito nang hindi pa kayo kasal. Kailangan talaga kasal. Kasi syempre, kumbaga nandun talaga yung basbas ng Panginoon No, na talagang tuluyan na ito
ibinigay ko na sa inyo to, malaya na kayo, kayo'y ganap ng mag-asawa. So, Malapit naman na, di ba? yes, oo, yes. So, yan ang inihingi namin kay Lord na ipagkaloob, sabi ni Lord, yung pagkakataon na yon. Dahil pag once na mangyari yon, ako sa sarili ko, lubos-lubos ako nagpapasalamat sa kanya dahil dahil kay Elizabeth, no, doon ko natagpuan ng Panginoon. Dahil kay Elizabeth, siya ang umakay sa akin para makilala ko ang Panginoon. Ayun. Actually, yan, dahil nabanggit mo yan, ibig sabihin si Elizabeth ang nagturo Yes. sa'yo kasi, di ba, sabi mo, manginginom ka dati. Yes, oh, yes. Oh, aminado ako, yes. Talagang, kumbaga, hindi ka sabihin mong clean living. Yes, oh. So, nung nakilala mo si Lord at si Elizabeth, yun talaga ang nagtulak sa malaking pagbabago mo. Yes, so nung makilala ko kasi tayo bilang kami sa part namin bilang isang born again na Christian, ang pagkakilala sa Panginoon, hindi lamang makilala mo siya na siya ay Lord, kundi yung higit kailanman yung relasyon mo sa Panginoon. Yun ang pinakamatibay na iparamdam mo sa Panginoon na talagang kung mahal mo siya, iparamdam mo sa kanya yung mayroon kang relasyon sa kanya na siyang ama mo, siyang Panginoon mo, at ikaw ang anak niya. Hindi lang sa salita. Yes. So, yeah. So yun, Elizabeth, panghuling tanong. Ayan. Dahil very sweet na sweet talaga kayo. Kanina nakikita ko sila. Talaga namang very sweet silang mag-asawa. Natutuwa lang ako kasi sa totoo lang, syempre si Bong, natin yung classmate namin, high school, imaginein mo, high school. At ngayon ko na lang siya uli nakita after nung first grand reunion natin ng ng batch 88. So yan. Ano na lang yung huling message mo para kay Bong? Yun. Kahit anong mangyari, yun, magkaroon man kami ng problema, hindi kami susuko sa isa't isa. Laging may tiwala sa isa't isa. At yung pagmamahal ay hindi mawawala. Yun. Yun hanggang dulo. Ayan. So, sabi ko kay Elizabeth, pwede ba Elizabeth na direct sabihin mo kay Bong yung sinabi mo kanina? Ayan. Hanggang dulo, yun. Kahit ano man mangyari sa atin, magkaroon man tayo ng mga problema sa buhay na yakuliyo. Ay, naiyak siya. Ipaglalaban kita sa pamilya ko at yung pagtitiwala ay hindi mawawala. At pareho tayong maglilingkod sa Panginoon at malay natin one day na magkaroon tayo ng sarili nating pamilya. Yun, gagampanan ko yung tungkulin ko sa Panginoon at sa ating dalawa at mamahalin kita hanggang dulo. Yun. O yan, Bong, dapat gantihan mo yan. Napakaganda ng mensahe niya sa'yo. Napakaganda ng mensahe niya sa'yo. Anong mensahe mo naman sa kanya? Ako, ang mensahe ko naman sa kanya, nagpapasalamat ako dahil una sa lahat, nakilala kita at itinuro mo sa akin ang totoong tamang daan. Itinuro mo sa akin na makilala ko ang Panginoon, no? Itinuro mo sa akin kung paano ko naramdaman yung kung paano magmahal, kung paano rumispeto sa isang babae, kung paano gagampanan ng isang lalaki sa girlfriend niya o magiging asawa niya na hanggang dulo ipaglalaban ko. Yun, mahal kita. Alam mo yan, minsan kung may pagkukulang man ako o pagkakamali, humingi din ako sa iyo ng pangunawa at alam ko rin naman ganun ka rin naman. Pero sa akin, ano man ang mangyari, tumatayo na ako sa sarili kong at pinangako na kay Lord na ikaw na ang huling babaeng mamahalin. Yun. Yun, no? Ay, grabe. naiyak si Elizabeth, grabe. Yan lang ibig sabihin, no? Talagang genuine yung nararamdaman niya sa iyo, Bong, kasi talagang naiyak siya. Napaiyak to rin natin siya. Ayan. Masaya ako para sa iyo, Bong. Salamat, Nate. Salamat. Congratulations talaga. At Elizabeth, hindi ka naman nagkamali ng pagpili kay Bong. Malayo man ang agwat ng inyong edad, pero masasabi ko na talagang napakabuting tao nito. Ayan. Kay Lord lahat ng papurit, pasasalamat. Ayun.
Thank you so Thank you so much, Lord. Ayan. We love you. Yun. Okay. Ayan po guys, na-interview natin yung Di ba napaiyak? oo, napaiyak talaga siya. Talagang umiyak siya. Na-interview natin yung ating hindi, actually hindi to batchmate, talagang classmate namin. Classmate ko talaga si Bong. So, section po namin to yung may reunion ngayon. Talagang solid tayo no, nung sa section natin. Yes. So, yan, na-interview ko po ang ating mag-sweetheart ngayong gabi. Nakapupulutan po natin ng aral. Napakaganda po ng kanilang love story. Ito yung tinatawag na May-December, no? May-December affair. Yung malaki yung pagitan ng edad. Pero talaga namang pinaglalaban at patuloy na magmamahalan hanggang sa dulo ng kanilang buhay. So, maraming pong salamat sa pagsama at sa mga hindi pa po nakadikit sa ating YouTube channel, Lorny TV. Ayan, si Elizabeth nakadikit na sa YouTube na. Kanina, pinasubscribe ko na siya. Ayan. Like and share po and please subscribe Lorny TV. Ayun. Okay, thank you so much, Elizabeth. Ayan, napakagaling. No? Di lang magaling, maganda pa, mabait pa. Ay, grabe, swerte mo, Bong. So, thank you so much sa pagsama. Bye-bye po.